Ang nakaraan, dumating na nga ang oras ng Grand Finals, kung saan maglalaban ang ating bida na si Yunsul at kay Yang Myung. Pagpapatuloy, matindi ang sigawan ng mga tao sa paligid sa mga sandaling ito, dahil isang napakagandang laban ang kanilang masasaksihan ngayon. Sabi ni Yang Myung, hindi ko alam kung saan lugar ka nang galing, pero ipapakita ko sa iyo na napaka-imposible hadlangan mo ang aking daraanan, sabi nito. At ayun na nga, unang umatake ang kalaban, bigla itong napunta sa likuran ng ating bida, na kinagulat ni Yunsul. At walang ano-ano'y umatake ito gamit ang kanyang matatalim na kuko. Muntikan si Yunsul sa mga sandaling ito, mabuti na lamang sa huling segundo ay nakaiwas ito. Nag-iwan ng matinding sira sa sahig ang pag-atakeng iyon ni Yang Myung, at may bakas ng mga lason ang dinaanan nito. Ang teknik ng kalaban ay alam ng ating bida. Ito ang Poison Demon Soul Chasing Finger, talagang napakalakas nito tulad ng mga usap-usapan. Dahil doon, naghanda kaagad ang ating bida, may gamot itong ininom pangontra sa lason ng kalaban. Nakita ng isang ito ang ginawa ni Yunsul, at alam niya na isang antidote na pangontra sa lason ang kinain ng ating bida. Kaya lang kumpiyansa ang isang ito sa kanyang teknik, na kahit anong gamot pa ang kainin ng ating bida, hindi ito sapat para mapigilan ang kanyang nakamamatay na lason. Dito nga sunod-sunod ang pinakawalan nitong pag-atake, na ang ating bida ay ginagawa ang lahat ng paraan makaiwas lang sa pag-atake ng kalaban. Kahit mabilis na ang ating bida, isang gasgas lamang mula sa teknik ng kalaban ay talagang gumuguhit na ang lason nito sa kanyang katawan. Ramdam ni Yunsul ang pagkalat ng lason sa kanyang mga ugat sa mga sandaling ito. Nagtaka siya dahil hindi gumana ang antidote na ininom niya. Dito ay agad na nagpakawala ng pag-atake si Yunsul para dumistansya si Yang Myung. Tuwang-tuwa ang isang ito, at nagsabi na hindi raw lahat ng lason ay parehas, kaya paktay raw ang ating bida, dahil hindi gagana ang antidote. Kaya lang ang isang ito ay nagulat sa kanyang nakita ngayon. Ayun naman pala, ang lason na nakapasok sa kamay ng ating bida ay kusang lumabas ngayon, at tumutulo mula sa kanyang daliri. May sariling paraan ang ating bida para ilabas ang lason sa kanyang katawan. Dito ay namangha ang isang ito sa kanyang nakita, na nagawang ilabas ni Yunsul ang lason gamit lang ang pag-concentrate nito, kaya lang nangangailangan iyon ng matinding internal energy. Tuwang-tuwa sa gulat ang isang ito, pero kahit anong gawin raw ng ating bida sa huli siya pa rin ang magtatagumpay. 5 Soul Chasing Claws. Tawag nito sa kanyang pag-atake na pinakawalan ngayon, napapunta na ang mga ito sa ating bida. Dito ay mabilis na iniwasan at sinangga ni Yunsul ang pag-atake na ito na napakarami. Sunod-sunod ang ginagawa nitong pag-atake, dahil sa oras na malason uli niya ang ating bida, gagamit na naman ng matinding internal energy si Yunsul, na sa huli ay mauubusan na si Yunsul ng enerhiya para lumaban. Maaari raw magamit ni Yunsul ang teknik niya para ilabas ang lason, pero itong pinakawalan ng kalaban ay imposible na raw itong matakasan pa ng ating bida. Agad ngang napuno ng lason ang paligid ng ating bida, pag hindi niya ito nakontretiyak buong katawan niya ay maluluto sa lason. Kaya lang talagang hindi papalamang si Yunsul, dito ay sunod-sunod na pag-atake sa paligid ang ginawa ni Yunsul para itaboy ang lason na ito. Ayun na nga, ang hangin ng lason ay mabilis na naitaboy ng ating bida gamit lamang ang kanyang puwersa sa paggamit ng espada. Nagmistulang electric fan ang espada ni Yunsul, kaya dito ay parang sinasabi nito na wala sa mga teknik ng kalaban ang makakaisa sa kanya. At sabay hiyawan ngayon ng mga tao sa paligid na ito, nagulat sila na dalawang teknik raw ang ginamit ng ating bida para lang harangan ang mga lason na pinakawalan ni Yang Myung. Manghang-mangha ang mga ito, ngayon lang raw sila nakakita ng martial artist na kayang gumamit ng dalawang espada, na may dalawang magkaibang teknik, na para bang kayang hatiin ang utak nito sa dalawang bahagi. Dito ay natutuwa na naiinis na ang kalaban, dahil puro pandaraya raw ang ginagawa ng ating bida ngayon, pero walang kwenta pa rin daw ito. Pinapatagal lang raw ni Yunsul ang kanyang buhay pero sa huli mamamatay rin raw ito sa kanyang kamay. Sabi nito, dahil pinahahanga mo ako ng husto, may ipapakita ako sa iyo na mas maganda, pangigigil na sabi nito. Agad ngang nagkaroon ng parang delubyong hangin sa paligid ni Yang Myung na puno ng lason. At mas lalo pang tumindi ang malakas na hangin ng lason. Dito ay may bahagyang pag-aalala ang mukha ng ating bida, iyon ay dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ito,
pero pamilyar na siya rito lalo pa nang sabihin ito ng kanyang kaibigan. Naalala ni Yun-sul ang mga katagang binitawan ng kanyang kaibigan, ang pambatong teknik ni Yang Myung ay ang Poison Demon Soul Chasing Finger, na nakita na ng ating bida iyon sa unang mga pag-atake sa kanya. Pero biglang naging seryoso ang mukha nito, dahil may ultimate technique raw si Yang Myung. At iyon nga ang ginagawa nito ngayon, na halos ang ating bida na lamang ang nakikita ngayon sa lugar na ito. Ang mga taong nanunood ay agad na nagtakbuhan palayo, dahil ang lason ay umaabot na sa kanila, tumakas na tayo, bago maging abot tayo rito. Ang teknik na ito ay isang sorcery, na pinalalakas ng matindi ang katawan ng isang tao, na halos hindi na tinatablan ng kahit ano. Heto na nga, ang matandang si Yang Myung ay nagmukhang titan na, ito ang poison hardening body art, at napakalaki niya ngayon sa harapan ng ating bida. Sabi ni Yang Myung wala pa raw nakakita ng kanyang teknik at nabuhay para ikwento ang teknik na ito, na ang ibig sabihin ay dito na raw magtatapos ang buhay ng ating bida. At heto na nga, nag-umpisa ng umatake ang isang ito, gamit ang kanyang napakalaki at matigas na kamay, wawasakin niya ang ating bida. Patay ka bata, katapusan mo na dahil sinira mo ang mga plano namin, sabi nito na galit na mukhang gagawing lamok ang ating bida. Kaya lang talagang hindi ito tumama sa ating bida, dahil naiwasan ito ni Yun-sul. Nagmamadaling humanap ng tamang pwesto itong ating bida, at sabay lundag nito pa itaas para subukang atakihin ang kalaban. Ayun na nga nakatama ang ating bida sa likuran at itaas na bahagi ng katawan ng kalaban. Kaya lang nagulat si Yun-sul sa kanyang nakita. Ayun naman pala, ni Gasgas ay walang nangyari sa katawan nito sa ginawa ng ating bida, kaya napangiti na lang ang aswang na ito, kinikiliti mo ata ako bata. Ang espada ng ating bida ay nilabasan ng usok-ulas sa lason ng katawan ng kalaban. Agad binitawan ni Yun-sul ang espadang iyon, dahil delikado na gumapang sa kaya ang lason. Naiinis pa si Yun-sul kasi nilagay pa niya ang maraming truki niya sa pag-atakeng iyon pero hindi tumalab sa katawan ni Yang Myung, tunay na malabakal sa tibay ang katawan ng kalaban. Hindi pa rin tumitigil si Yun-sul na umatake ngayon ay humanap ng paraan kung anong tatalab sa kalaban, naglaho kaagad ito sa kanyang kinatatayuan. Heto na nga, muli na naman itong umatake napakaraming paghiwas sa katawan ng kalaban. Pero tinayuan lang siya ni Yang Myung, kaya ang isang ito ay naiinis, napakakunat raw ni Yang Myung ngayon. Ngumingiti-ngiti lamang ang Mokong na ito sa ating bida. Ano na bata, hanggang dun lang ba ang kaya mo? Wala ka nang ipapakita pa sa akin, sabi nito, na nag-ipon ng hangin ito sa kanyang daliri para pitikin ang ating bida ng inipong enerhiya. Ayun na nga, pinitik niya ang hangin, na napakabilis na naglakbay patungo sa katawan ng ating bida, at sapul si Yun-sul, at napabuga rin ito ng dugo. Talsik si Yun-sul, napakalayo ng niliparan nito, talagang hindi sapat ang mga teknik na gamit-gamit ngayon ni Yun-sul para talunin ang kalaban. Matindi ang kalaban ni Yun-sul ngayon, talaga raw na hindi basta-basta ang mga taga-Hellish Blood Castle. Napabuga pa uli ng dugo ang isang ito sa pinsala na natamo niya, kahit anong teknik ang gamitin niya ay wala raw gumagana, hindi tumatalab sa matigas na katawan ng kalaban. Hindi na pwedeng tamaan pa ang ating bida ng isa pang lason mula sa kalaban kundi yari na talaga siya. Pinipigilan lang niya ang lason sa pamamagitan ng kanyang internal energy, pero hindi ito habang buhay magagamit niya ng ganon, dahil may limitasyon ang kanyang internal energy, sabi ni Yang Myung, hanggang dyan lang ba ang kaya mo bilang isa sa 10 Demon Masters? Tanong nito, na alam na rin niya kung saan galing pangkat itong ating bida. Sabi nito, pinahahanga mo ako na talagang matibay ka at determinadong talunin ako, pero hanggang dyan lang yan bata sabi nito. Dito ay malinaw na kay Yun-sul na wala na itong magagawa pa para matalo si Yang Myung, at nakataya ang buhay niya ngayon rito. Pero kahit na ganon, ganitong laban ang gusto niya, ang talagang maaari siyang mamami. Dahil doon, heto rin ang pagkakataon na maaari na niyang gamitin ang kanyang ultimate technique. Katapusan mo na, tanggapon mo ito, sigaw nitong mukhang aswang. 10-fingered poison demon threats, sigaw nito sa kanyang teknik na mahilig sa finger ang isang ito, na mabilis na patungo sa ating bida. Dito naman ay nakapikit lang si Yun-sul, nag-charge ng kanyang teknik. Dito ay inaalala niya lahat ng mga teknik at mga karanasan na napagdaanan niya, ang lahat ng ito ay ilalagay niya sa kanyang espada. Pagsasamahin sa isang guhit lamang ng liwanag, Supreme Heaven Style, First Form,
unang anyo pa lamang ito ng ultimate technique ng ating bida, at nagliwanag na nga ng kulay pula ang kanyang espada at paligid nito. Moon Chasing Meteor, sigaw ni Yun-Sul sa teknik niya para sabayan ang pag-atake ng kalaban, na agad niyang winasiwas ito, at hinati ang teknik ni Yang Myung, na papunta na ang hiwa nito sa kalaban. Agad na pangharang ni Yang Myung ang kanyang kamay sa pag-atakeng ito ni Yun-Sul. Napa-cover na lamang ang isang ito sa tindi ng liwanag, at lakas ng puwersa ng pag-atake ni Yun-Sul, at may mga dugo na nagtalsikan, tanda na naasugatan siya. Gulat na gulat sa takot ang mga ito sa nakita nilang teknik ng ating bida. Dito ay talagang halimaw rin itong si Yun-Sul, may ultimate technique rin siya na kayang tumagas kahit tank build pa ang kalaban, naka-penetration kasi ito. At dahil nga sa matindi ang teknik na iyon ng ating bida, muli na namang nasira ang espada nito. Hindi kinaya ang bigat ng enerhiya ni Yun-Sul, nagkabitik-bitik rin ang lupa na kinatutungtungan nila ngayon. Ang isang ito na pinagmamalaki ang tank build na katawan niya ay nagulat, dahil kita niya ang mga crack sa katawan nito, dahil nabasag ni Yun-Sul ang kanyang makunat na katawan. Ayun na nga, hindi lang basta nabasag ito ng ating bida, dahil talagang tumagos ang talim ng pag-atake ni Yun-Sul sa loob ng katawan nito, duguan siya ngayon. Nanlaki na lamang ang mga mata at natahimik na lamang ang mga ito sa nangyari. Hindi sila makapaniwala sa kakaibang itsura ng pag-atake na iyon ni Yun-Sul. Dito ay sandaling tumigil ang laban, at patuloy sa pagtulo ang dugo sa kamay ni Yang Myung. Sabi pa ng mga tao, nakakamangha raw ang liwanag at teknik ni Yun-Sul, pero gasgas lang raw ang nagawa noon sa kamay ni Yang Myung. At hindi lamang iyon, nasira pa raw ang espada ng ating bid, paano na raw ito lalaban ngayon, kaya malinaw na raw kung sino ang plano sa laban. Kaya lang ang isang ito, ay biglang nagsalita, tama na, sambit nito. At unti-unting inalis ni Yang Myung ang kanyang Titan form o ang tank build form nito. Nagulat naman ang referee, hindi maintindihan ang sinabi ni Yang Myung, ang sinasabi mo ba ay sumusuko ka na sa laban, tanong nito. At sabay naglaho na lang si Yang Myung sa arena, umalis na ito at tumakas. Gulong-gulong ito sa nangyari dahil para rin sa kanya ay panalo na sana si Yang Myung, kasi gasgas lang naman ang tama at wala ng espada si Yun-Sul. Lumingon si Yun-Sul, at nagsabi na mukhang malinaw na raw ang resulta ng laban, gayong umalis na si Yang Myung. Dahil doon, dali-daling umakyat ng entablado ang referee. At sinabing, dahil raw sa pagsuko ni Yang Myung, ang nanalo sa competition ay walang iba kundi si Yun-Sul. At sigawan ang mga tao sa nangyari, may mga natuwa, may mga nagalit, may iba naman na gulong-gulo sa nangyari. Ano yun, bakit sumuko na lang ang isang iyon ng ganun-ganun lang, pagtataka ng kalbo. Ang isang ito ay nagmamadaling tumakas, tumatakbo sa ibabaw ng bubong, na ang isang braso nito na may pinsala ay nakalaylay lang. Inis na inis talaga ito ngayon sa ating bida. Nang tamaan raw kasi siya ng kakaibang pag-atake ng ating bida, lahat raw ng daluyan ng dugo, at muscle sa kanyang braso ay nawasak, katitang buto sa loob ay nagkaputol-putol. Kapag pinagpatuloy raw niya ang laban, hindi na niya magagamit pa ang Poison Soul Chasing Finger, at tiyak na siya ang matatalo sa laban. Buwisit ka Yun-Sul, pagbabayarin kita sa ginawa mo sa akin, sabi nito na tumatakas na ang duwag na aso na puro tahol lang. Ang isang ito naman na corrupt na opisyal ay takang-taka sa nangyari, bakit raw sumuko si Yang Myung. Takot na takot ito ngayon, dahil ang espada na Divine Serpent Sword ay mapupunta raw sa ating bida na hindi ganun ang plano. Marami raw nakakita na panalo si Yun-Sul kaya hindi nila mababawi ang resulta, kaya lang yari naman daw sila pag hindi nila binigay ang espada yari naman sila sa Hellish Blood Castle. Paktay na raw sila ngayon, sabi nito, na nasa harapan naman niya ang kanyang mga tauhan. Sabi ng mga ito, nagawa niyang pasukuan si Yang Myung, hindi ko alam kung ano ang pwede nating gawin. Galit naman ang isa, ang sumuko raw ay si Yang Myung bakit sila ang memorable mga ngayon. Sabi naman ng isang ito, ang Divine Serpent Sword ay isang kayamanang handog nila para sa Hellish Blood Castle, at si Yang Myung ang daan para mabigay nila ito sa Hellish Blood Castle, dahil para iyon sa Castle Master, kaya gulong-gulo ito kung anong gagawin ngayon. Sumagot naman ang isang, kung ganun po, wala na tayong ibang paraan pa, kailangan natin gawin ang lahat ng paraan para magawang burahin ang nanalo sa competition. Sabi pa ng dalawang ito ay gagawin nila ang kanilang makakaya para patayin ang ating bida.
Ang isang ito naman ay nagmamadali na pigilan si Yun-sul na huwag pumunta sa lugar kung saan ibibigay ang espada. Sabi nito, ang gantimpala raw ay dapat binibigay sa harap ng publiko para sa ganung competition, hindi raw dapat patago, kaya hinala raw iyon. Alam naman iyon ng ating bida, pero hindi niya pwedeng hayaan na hindi ito makuha. Sabi pa ng batang alalay ni Yun-sul, simula raw na malagay sa posisyon ng corrupt na nilalang na ito, habang wala ang master ng Wonder to the East para magsanay, lahat na lang ng bagay ay gusto na niyang mapasakamay niya. Dagdag pa nito na lumaki na raw ng husto ang saklaw ng awtoridad ni Tamba, at kumuha pa raw ito ng mga tauhan na mga kriminal, at may mga lihim na negosasyon sa Hellish Blood Castle. Sabi pa nito, na ang ipinangako raw na regalo ay ang espada na kukunin ngayon ng ating bida, kaya delikado raw si Yun-sul pag pumasok ito sa loob. Dagdag pa nito na imposible raw na ibibigay lang ng basta-basta ni Tamba ang espada sa ating bida, kaya lang hinarang na ito ng bantay sa lugar na ito. Sabi pa nito na si Yun-sul lang raw ang pwedeng pumasok sa loob. Masama ang tingin ng isang ito sa bantay, iyon ay dahil halatang halata raw na may balak silang masama kay Yun-sul. Kaya lang nagsalita ang ating bida, sabi nito, Hokkaido, mag-antay ka lang dyan sa labas, utos nito. Dahil doon, wala nang nagawa pa ang isang ito, nagulat na lang ito sa nakita at narinig niya, dahil napakakalmado raw si Yun-sul, na para bang sinasabi sa kanya na walang mangyayaring masama sa ating bida. At ayun na nga, nagpatuloy na sa pagpasok sa loob ang ating bida. Alam ni Yun-sul na talagang natural lang nagmag-alala si Hokkaido sa kanya, dahil talagang gagawin lahat ng kalaban para pigilan siyang hindi makuha ang espada. Kaya lang hindi pwedeng sumuko ang ating bida, dahil malinaw na sa kanya ngayon, na hindi sapat ang mga ordinaryong espada para sa kanyang Supreme Heaven Style technique. Malapit na si Yun-sul sa papasok ng silid na ito. Tiyak raw na kailangan niyang suungin ang delikadong bagay para makuha ang espada, pero kailangan niyang gawin iyon, dahil ang espada lang na iyon ang tingin niya na kakayanin ang kanyang martial arts. Pagpasok sa loob ng ating bida, may isang babae ang nag-aantay sa kanya sa unahan. Nagtataka naman si Yun-sul bakit babaeng nasa loob ng tabing ang nag-aantay sa kanya. Sabi nito, tuloy ka bagong bayani ng Murim? Sabi nito, na pulang-pula ang mga labi, at para bang inaakit ata ang ating bida. At sabay hawi nito sa tabing, na talagang naka-makeup pa, sabi nito, naparito ka para sa Divine Serpent Sword hindi ba? Tanong nito na may mapang akit ng ngiti. Dagdag pa nito, ako ang magbibigay nito sa iyo. Sambit nito na parang isang ahas kung mangakit sa ating bida. Kayo mga kaalyansa, papaakit ba kayo rito? Sarap sampilan ang makong na kriminal na ito. Abangan!